maiwan ng ilang magulang ang kanilang mga anak sa unang araw ng klase sa Tanawan, Leyte. Nangangamba raw kasi silang mawala ang kanilang mga anak kapag may biglang nanigay ng relief goods. Mula sa Leyte, may ulat on the spot si Sherry Torres. Dito sa ating kinaroroonan sa Tanawan, Leyte, tuloy ang alis at balik ng mga estudyante kasama na yung kanilang mga magulang sa gitna ng mainit na panahon dito sa ating kinaroroonan. Sa Tanawan 2 Central School, nagsimula na magklase ang mga estudyante, pati na ang mga nasa kinder. Gaya na madalas makita sa mga eskwelahan pag school opening, andun ang ilang umiiyak na bata, ayaw pumasok sa kwarto at nakatingin lang sa magulang nila sa labas habang nagkaklase. Sabi ni kinder teacher Rosana Dacara, ang first few weeks talaga ng klase ang pinakamahirap para sa kanilang mga guro para maiayos ang behavior ng kinder pupils sa klase. Ngayon linggo raw, papayagan muna ni Dacara na manatili sa bintana ng silid-aralan ng mga magulang, pero dapat daw bawat araw palayo na ng palayo ang mga magulang hanggang sa pagdating ng Hulyo ipagbawal na raw talaga o ipagbabawal na raw talaga ni Dacara ang magulang sa school campus. Si Sharon Ribano, binabantayan pa rin ng anak na si Kylie Marie na 6 na taong gulang. Baka raw kasi mawala pa uwi. Pang-apat daw niyang anak si Kylie at proud daw siyang di ito umiiyak ngayong first day. Pero ang anak naman ni Renz Marian Camarines na si Anthony Macleds, panayang iyak. Pilit daw kasi siyang pinapauwi ng anak pero ayaw niyang iwan. Baka raw kasi mawala o kaya pag may nagbigay ng relief goods ay mawala rin. Natatakot din daw siya at baka masagasaan ang anak pauwi. Pia, kanina nagpunta rin tayo sa Tanawan National High School at doon nakita rin natin kagaya ng tanawin natin dito sa Tanawan Central, Tanawan 2 Central ay meron pa rin mga tent na naroroon. Kaya naman may mahigpit na apela ang OIC ng Tanawan National High School. Narito ang kanyang pahayag. Yung mga evacuees dyan, dahan-dahan na sila ma-relocate. If possible, sana, na sila sa relocation. Para naman, yung mga bata dito, meron area na magagamit namin during their practical, yung mga subjects na kakailanganin talaga ng field. Pia, kanina nakausap natin ng personal si Mayor Pel Tecson at siya mismo ang umaapila sa mga school officials na sana daw bigyan muna ng kaunting panahon itong mga evacuees na ito dahil kinukumpleto naman na raw yung permanent relocation site kung saan talaga aalis o pupunta yung mga evacuees ngayon. Samantala, Pia, ngayon dito naka-break time, hinati sa dalawa ang shift ng klase dahil nga kailangan na pagkasyahin yung classroom at makaiwas sa paggamit ng tent dito sa Tanawan 2 Central School. 1:30 p.m. magre-resume ang klase sa naturang paaralan. Yan muna ang latest mula dito sa Leyte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sherry Torres.